Mga Hapon, tinitiktika ng mga pinagagawa ni John Riel Cuadro Alas Casimero sa gym sa Japan. Champ Pedro Taduran dapat isailalim sa anti-doping test. Narito ang buong kwento. Nagpatuloy ang matinding ensayo ng dating 3-division world champion na si John Riel Cuadro Alas Casimero sa isang gym sa Japan, kung saan umagaw siya ng malaking atensyon mula sa mga lokal na mga media at pati na rin mga vloggers na tila ba binabantayan ang bawat kilos at galaw niya. Sa larawang kuha mula sa kanyang sparring session, makikita na papalibutan si Casimero ng maraming manunood at tagapag-ulat na masusing nagmamasid habang nagbabato ng mga suntok ang Filipino boxer laban sa isang Japanese sparring partner. Ang presensya ng mga media at vloggers ay malinaw na palatandaan na mataas ang interes ng mga Hapones kay Casimero. Hindi may tatanggi na bagamat nasa kalaban ng teritoryo siya, pero dala pa rin ng Filipino ang malaking pangalan at reputasyon bilang dating kampiyon na mahilig sa matitinding laban at walang takot na estilo. Sa bawat galaw niya, lalo na nakaharap ang isang mas batang Japanese fighter, ramdam ang excitement sa paligid ng gym dahil maraming tagahanga at tagapanood ang nakatutok sa kanya. Sa kanyang pag-iinsayo, ipinakita ni Casimero ang pamusong kombinasyon ng bilis at lakas na siyang naging tatak ng kanyang karera habang nakikipagsabayan siya sa kanyang sparring partner. Makikita nakaantabay ang mga Japanese media na abala sa pagkuha ng litrato at video, bagay na nagpapatunay na malaki ang paghanga at interes nila sa Filipino slugger. At ayon sa ilang ulat, itinuturing ni isang crowd puller itong si Casimero dahil saan man siya magpunta, hindi nawawala ang mga taga-subaybay na nagnanais makita kung ano pa ang kaya niyang ipakita. Ang ganitong eksena ay nagpapakita na nanatili ang malaking kredibilidad at pangalan ni Casimero sa mundo ng boxing. Sa kabila ng kontrobersiya at pagsubok sa kanyang karera, patuloy siyang sinusubaybayan ng mga tagahanga at media, lalo na sa Japan kung saan mataas ang respeto sa mga boksingero. Ang larawan mula sa kanyang ensayo ay malinaw na patunay na hindi lang laban sa ring inaabangan si Casimero, dahil pati na rin ang kanyang paghahanda ay nagiging isang malaking palabas na sinusundan ng marami. Samantala, kinumpirma ng International Boxing Federation o IBF na parehong isa sa ilalim sa mahigpit na doping test sina Pedro Taduran at ang ating kababayan na si Christian Balunan bago ang kanilang nakatakdang All-Filipino Strawweight title clash sa The Thrilla in Manila 2 Countdown ngayong October 26 sa San Andres Sports Complex sa Maynila. Ang laban ay kinilala ng IBF bilang isang mandatory defense matapos abrubahan ang hiling ng MP Promotions ni Manny Pacquiao sa panin ni Taduran. Ito ang magiging ikalawang depensa ni Taduran na hawak ang record na 18 wins, 4 losses, 1 draw at meron siyang 30 knockouts. Sa kanyang muling panalo sa IBF title matapos siyang talunin si Jinjiro Shigioka sa Japan noong Hulyo, pagkakaharap niya ang undefeated na si Balunan na may kartadang 12 wins at meron siyang 7 knockouts na ngayon ay tinuturing na mandatory challenger ng IBF. Mga kakwento, ang laban na ito ay may bigat na kasaysayan. Idaraos ito malapit lamang sa Araneta Coliseum kung saan ginanap ang orihinal na The Thrilla in Manila ni Muhammad Ali at ni Joe Frazier. 50 taon na ang nakalipas. Hinihintay ng mga Pinoy boxing fans ang sagupaan, hindi lamang dahil sa titulong nakataya, kundi pati na rin sa kumpirmadong anti-doping protocols na magtitiyak ng patas at malinis na labanan ng ating mga kababayan.
もちろん終わりじゃないんですよ。大事なところでやっぱりバックセットしてるし。ただ一応スーパーライダーでしょ。してるのはスーパーライダーの方が回転の速度足の速度を力で使うんじゃないかな。まあ多分これは疲れると思うんですよ。だから後半Last 1 minute. なんかバレてきたんじゃないかな。やっぱりそうですね。やっぱこういうところで入ってくるAt dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay Kakwentong Mine, kay Kakwentong Boy at Roa Macmod, kay Kakwentong Christian Lipitin. At Kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, lang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.